Yeah, so pasensya na guys ha. Actually nag-end na tong reading nito. Connect ko na lang ito. Anyway, nawala yung boses, namatay na yung mic, nabusan na ng energy yung mic ko. Sabi ng mic ko siguro pagod na ako start. Please stop the reading. But anyway, wala na muna tayong microphone. So continue ko na lang Nag-end na ito pero ano ko na lang ulit, repeat ko na lang. So, I do hope na masabi ko dito yung dapat kong sabihin. And please bear with me mga kapatid and sana ay maintindihan ninyo Anyway, balik tayo sa reading na ito about the person on your mind. Kahit na yung partner niya, sabihin natin na napanaginipan ka, lumabas ka sa isipan niya or sa social media or kung may marinig siyang ibang chismis tungkol sa iyo or makita ka sa social media, sa panaginip, yes, somehow, pagka bumabalik ka ulit sa kanyang isipan or naalala ka niya, uh, yung mood niya, nagkakaroon siya ng mood swings or bigla siya nananahimik. Kahit yung mga tao sa paligid niya, sabihin natin may partner siya, asawa niya, sabihin natin nanay, tatay, or kapatid, kaibigan, napapansin nila yung pagiging malalim na pag-iisip niya ng taong ito tungkol sa inyo. Kaya lang hindi niya masabi-sabi. Meron naman dito na very specific here. I think their partner, the current partner, kasambahay, kinakasama, alam ng taong ito or siguro best friend, if this is about friendship, alam ng taong ito na yung tungkol sa inyo, no matter how this person receive help or suggestions or mga gabay, yes, and mga advice, it doesn't help. Hindi pa rin nakakatulong sa kanya. It's still parang holding on. It's still in pain. Masakit pa rin sa kanya. Discouraged pa rin siya. Nasasaktan pa rin siya. Hindi pa rin siya nakapag-move on. Siguro, meron dito na nananahimik lang talaga siya. Hindi niya pwedeng mag-voice out. Sabihin natin na pinapaalalahanan na siya ng tao sa paligid niya o itong taong nag-a-advise sa kanya, wala siyang masabi. Kasi pabalik-balik na lang yung cycle siguro ng sitwasyon niyo, pabalik-balik na lang. Lumalabas ka pa rin sa isipan niya. Nag-again karma. Meron itong kinakarma. Nag-cheat siguro itong taong ito, ngayon ibang kinakasama. And hindi pa rin siya masaya. Meron kasi na dito na kahit na iba ang pinili niya, may pagsisisi dito, huli na. Huli na ang lahat. Nagsisisi siya. Of course, hindi naman niya pwede sabihin sa harapan ng kanyang partner na nagsisi ako kung bakit ikaw ang pinili ko. Hindi naman pwede na ganun Deep down, nasasaktan siya. Kung ano yung ginagawa niyang kabalbalan noon, cheating or something na hindi siya naging totoo, pinagsisihan niya ito. Hindi kaya niya pwedeng or wala siyang mukhang ikakaharap sa inyo. Hindi pa siya ready. Hindi pa siya stable. Wala pa siyang confident sa sarili niya. Mukha siyang miserable sa ngayon Kahit na yung kapartner niya o kasama niya sa bahay, naguguluhan. Ano bang problema ng taong ito? But the main reason kung bakit siya namumblema is because of you. Or, meron naman dito, themselves, ang sarili niya. Wala siyang ibang ma-blame dito kundi sarili niya. This person doesn't know yet the answer about this situation. Kahit na may taong nagmamahal sa kanya, pinagsisilbihan siya, hindi pa rin niya nakikita, hindi niya na-appreciate yung taong iyon. Siguro meron dito, ganun ka siguro noon. Pinapakita yung pagmamahal mo sa kanya, care mo sa taong ito, but this person doesn't appreciate you. Kaya kinarma. Yeah. And I think, yeah, that's the lesson to learn. Kailangan talaga may appreciation tayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Yes, and kaya ang tao ito nagkakamali ng actions, itong pinagagawa niya, iniwan ka sa ere, ginost ka, ipinagpalit ka sa iba, or somehow ay tinalikuran mo siya, whatever situation, walang pag-uusap dito, karamihan dito is walang pag-uusap, or somehow is may distance sa inyo. This person is lack of
um, may kulang sa kanya. Yes. Lack of energetically, ano. Yes. Wala siyang confidence sa sarili niya. Mukha siyang terrible. This person feels terrible at this moment. Look terrible. Siguro kung, kasi nakukuhanan ko rin kanina, you might be stalking with this person. Kung ini-stalk ka niya, ini-stalk mo rin siya, chine-check mo rin siya, minamanifest, you might be manifesting this person. If you want to have reconciliation with this person, mga kapatid, pag-aayos, or psychically connected, maybe you two are psychically connected. It could be soulmate. Yung iba dito. Minamanifest mo siguro itong taong ito. And that's why this person, somehow hindi niya maintindihan eh. Akala niya nakapag-move on na siya. Akala niya masaya na siya sa pinili niya. But this person is drawn into you still. I think unfinished business. I think this person just need to apologize. Hihingi ng pagpapatawad. Maybe, like again, kung ikaw itong minamanifest mo itong taong ito, it's happening, it's working. You guys are truly psychic. And this person as well. This person is also psychic. I think this person is like awakened. Maybe this person is like in the verge of awakening. Alam niya eh, but this person, instead na alam niya, may awakening siya, no? Siguro psychically awakening. Kaya lang, I think this person is like, hindi siya nagpapakatotoo. Para bang binabaliwala niya. Maybe this person doesn't believe about psychic awakening. I think this person have a late realization. Huli na nang ma-realize niya. Siguro nagising siya sa umaga na ikaw pa rin pala ang mahal niya. O siguro nagising siya na, hold on, mali pala ang ginagawa ko kay collective. May pagkakasala pala ako kay collective. Apektado until now, naapektuhan pa rin ng taong ito sa ginagawa o sa pangyaring o nakaraan ninyo pareho, whatever situation. Naapektuhan pa rin siya. Guys, if you guys are like a healer, psychic, or somehow minamanifest mo itong taong ito, you guys are good at manifesting, lalong-lalo na sa full moon. This upcoming full moon, pay attention. You might be getting a sign, or maybe you will be seeing each other through dreams, or siguro makikita mo siya sa panaginip, or vice versa, no? Bigla kayo magkikita sa panaginip. Kasi I'm getting like something here energetically meeting, pagkikita. You guys are glowing. Nag-i-evolve kayo, gumaganda, gumagwapo, look younger than your age, kahit na may nagkakaedad ka na, you are glowing. Like, guys, paalala ko lang, pakilakasan na lang po ng volume ha, at pasensya na lang po sa mga ibang kapatid dito na magre-reklamo na masyadong mahina. Sorry guys, namatay na yung mic natin, surrender na. So, wala tayong magagawa. Ang importante, continue natin ang reading dito, ano. So, paki-bluetooth na lang yung reading or yung video or itong gadgets na gamit ninyo, ano. Yeah. I-bluetooth na lang sa speaker or sa headphone. Alright, so, itong taong ito, ang plano niya in the nearest future, okay, may magbabalik dito, meron naman dito na makapag-move on na rin siya. Kung ikaw itong nananakit, nasaktan mo siya, whatever situation na ikaw itong nang iwan, okay? Like again guys, this person will finally moving on. Alright? May mag-move on dito. Yung iba naman, if this person left you behind, iniwan ka, ghosting, no communication, once this person feeling like, feeling young, energetically confident, pag maibalik na yung confident niya sarili, this person's coming back. Either, when this person is divorced, hiwalay, freed from the, I don't know, may mga tao siguro sa mga paligid no na ayaw sa inyo, against sa sitwasyon ninyo, or I don't know, somehow it's, pag once ng taong ito ay, the person in your mind,
Pag once na makawala na siya sa mga tao sa paligid niya or iniwan, once this person freed from the situation, people, babalik at babalik siya energetically. Like again, whatever you manifest, it's happening and keep going. Especially full moon, it's happening. Energetically, your person's coming or returning. I think this person just need to fix themselves. Ayusin ang kanyang sarili. Siguro nung time na iyon, wala siyang confident. Kulang siya sa confident. Like again, distractions, napunta sa iba. Or stability. Financially, hindi siguro siya stable. Kaya naging ganun ang sitwasyon. Siguro, like again, third party. Iniwan ka sa ere. Whatever this person done before from the past, magbabalik. Like again guys, unfinished business. Meron kasi ditong ibabalik siya ng universe sa inyo para maayos itong sitwasyon na ito. I think this person is like a pride. Ma-pride siguro itong taong ito. Yes. Para bang siya yung tipong tao na hindi tumatanggap ng mga advice. Mas lalo tuloy na nagiging mabigat sa kanya ang sitwasyon na ito. Matigas ang ulo. O siguro dahil may katandaan na and maybe there's like an age gap sa inyong dalawa. But sa pagbabalik ng taong ito, feeling young, energetically, or stable, once na stable na siya, magbabalik ang taong ito, ready na siya. Like again, maybe this person is like fighting their insecurities. Insecure siguro siya nung time na naging kayo or that moment, no? Yes, insecurity, pride. Hindi pa siya stable. Tahimik. Hindi siya vocal. You're facing with a person na hindi siya vocal. Like again, unfinished business. May mga bagay or may mga dapat siyang i-explain sa inyo na hindi niya na nasabi, na hindi niya na na-explain. Guys, sa next reading natin, alamin natin kung ano yung mga bagay na hindi niya na-explain sa inyo. Behind the scene, behind your situation. Abangan niyo po iyan. Part 2 sa reading na ito. Okay, so ang magiging reaction niyo naman sa pagbabalik niya, meron ditong magmaang-maangan. Okay? Meron dito na as an example, no, you might be seeing each other or I don't know, somehow is surprise. You will be surprised when you see this person or when you see each other. Magugulat ka sa pagbabalik niya. Unexpected ang pagbabalik niya. Meron dito, hold on. Yeah, meron dito sa inyo na sabihin natin magkita kayo sa mall and then magmaangan dito na who you, wow. O siguro, very specific, mahirapan ka siguro ma-recognize siya sa personal dahil it might take time yung iba dito. Ilang taon nang nakalipas. Ilang dekada na ang nakalipas. And then somehow magbabalik pa lang taong ito. Kaya mapapahuyo ka. Meron naman dito na like again magmamaang-maangan. Alam mo na andyan siya sa tabi mo, nagkita kayo, but then ang reaction mo para bang sino pala siya? Para bang I don't know, somehow is magmamaang-maangan. I'm sorry. Parang may pagka-childish. Parang balik pagiging binata yung magiging reaction ng bawat isa. Feeling young, siguro high school or dalaga or somehow is bata ka pa noon nung nagkita kayo nung nag first meet up niyong dalawa. Yes. And yeah, this person is coming back being passionate, romantic. Yes, when this person's ready, pag once ang taong ito magkakaroon ng strength, no, lakas ng loob, freedom, stability, awaken, magbabalik siya, somehow is like a new person. Magiging iba ang kanyang pagbabalik. Malaki ang magiging pagbabago niya. Kaya nga meron tong, I don't know, pagmamaang-maangan, or somehow is unrecognizable. Hindi mo na siya makilala pang something new about sa kanya. Maninibago ka sa pagbabalik niya. Alright, so the advice here, 15-15. Follow your gut. It's more than just a feeling. Like again, intuition, relating,
value, insight, increase perception, love, monogamy, like again, late reaction na mahal ka pala niya, late reaction na same thing, vice versa, parehas kayo ng nararamdaman. May soulmate tayo dito, both of you are meant to meet each other, psychically awaken each other. May pagigising, nagising ka and this person's awake. Paggising. Kaya lang, itong tao ito para bang late reaction or avoiding, no? Para bang kinakalaban niya ang kanyang paggising, ang kanyang nararamdaman sa inyo. So, again guys, dapat talaga know your value. Alright? So, dapat talaga high standard. Mahalin nyo yung taong nagmamahal sa inyo. You don't have to look the past. Wag mo na kailangan balikan pang nakaraan. Malay mo, itong taong ito, pag ready na siya, may chance pa pala sa inyo. Kasi very rare. Yung iba dito, itong taong ito ay magbabalik. It takes time, no? Pag once ng taong ito ay magmamatured, kaya kang panindigan, harapin, babalik at babalik siya no matter what. Kasi energetically, itong taong ito ay hinihila papalapit sa inyo. At this moment, this person is fighting back. Kinakalaban niya itong feelings na babalik sa iyo, or kaya siguro lumalabas ka sa isipan niya. It's like kinakarma siya. Like again guys, if ever na itong taong ito ay magbabalik and then still in a relationship, no, wag niyong hayaan na, or wag kayong tumanggap ng third party. Karma is real. Like again, respect. Alright? Follow your gut, and it's more than just a feeling. Be real with people and focus on meaningful relationship. Remember, you also must bring value to the table. Treat others with respect or else karma will bite your ass. Number 3 is a crowd. Alright? Huwag kayong tumanggap ng third party. Value, you should have a high value. You deserve more than better. And you know the truth. Alam mo kung anong totoo. Kahit sabihin natin na soulmate, karmic, this could be karmic, twin flame. Yes. Let this person face their karma, their challenges. Once this person freed from the situation, in a relationship siguro, married, pagka nagkaroon na siya ng freedom from their current partner, married, or a divorce, then, you can let this person in. Pwede kayo magbabalik, baka may chance pa talaga. Or at least, pagpapatawad na lang. Kasi kailangan dito magbabago pa siya eh. May baguhin pa sa kanya. This person's not ready yet. Not at this moment. It takes time. I think for you guys, my advice for you here, go with the flow, love yourself, value yourself. You deserve someone better. Huwag mo nang kailangan balikan pa nakaraan. Huwag mo nang kailangan pang i-focus ang sarili mo sa taong nakaraan na hindi ka naman pinapriority, pinapansin. Alright? So, yes, you deserve this stability, knowledge, loving yourself. A lot of people loves you. Ito marami nag-a-admire sa iyo. Multiple people wants you, or 4 dito. I'm getting like 4 people admiring you, may gusto sa iyo, kung ikaw tong single. So, pay attention guys. Alright, so hanggang dito na mga kapatid, I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito, and good luck, and I do hope na satisfied ka sa reading na ito. Please leave your comment below, nakakatuwang malaman ang sitwasyon ninyo, ang mga storya ng inyong buhay. I love you guys, and I'll see you guys in my next reading. Bye and thank you.